Yun. So yun po, no, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat dyan mga pangat. At syempre, good morning, bless sa inyo lahat dyan mga pangat sa buong mundo. I'm very happy kasi mga pangat, kung napanood nyo mga pangat, yung huling upload natin, kung nasagad nyo yun hanggang dulon-dulo, alam na. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Suot na natin mga pangat yung ating sombrero. Syempre, whoop! Team pa nga, you know, Abu Dhabi is real. Oh, diba? Bagay ba? Ayos ba, ayos ba? Siyempre mga pangat ngayon, hindi muna tayo pupunta ng Abu Dhabi dahil meron tayong gagawin. Samahan nyo muna ako. At siyempre, lalabahan muna natin itong mga pangat dahil galing ito sa paggabaan eh. Bago natin irampa. Yo! Let's go! Bagay ba? Bagay ba? Napansin nyo, ito, yan. Lagi kami may ganito rito. Minsan, yan, itong atambak. Kasi mga pangat, ano to eh, iniipon namin, tapos pinipick up to ng Carrefour mga pangat. Importante, nare-recycle siya, no? Nakakatulong tayo sa kalikasan. Yan. Mayroon din tayong benefits. Yun nga, yung points ng mga pangat. Anyway, mga pangat, shoutout nga pala kay Jermel Baino. Yan, yes sir. Posibo kasi nakalagay doon dati. Yung positibo. Opo, positibo po yun. Hindi po yung posibo. Mali naman yung spelling. Siyempre, good vibes na pa rin tayo. So, anyway, mahan nyo muna ako sa buong maghapong ito. Hindi ko muna ito i-ramp mga pangat. Lalaban ko muna para medyo magandang smell. Let's go! So yung mga pangatara, samahan nyo muna akong bumili ng SIM card. Dito lang sa malapit sa amin. Yung pinagtanong natin yung nakaraan. No? Biyernes pa lang ngayon. Puntahan natin para makabili na tayo at ma-activate natin yung ADCD nating ATM card. Yun. So, yun. Ayun. So yung mga pangat, nakabili na tayo mga pangat ng SIM card. Yung, di ba? Itisalat AE na siya mga pangat, oh. Hindi na siya itisalat. Dati kulay green to mga pangat. So nakita na mga pangat yung proseso, no? Pagka bibili ka ng SIM card dito, kinakailangan may Emirates ID talaga. Tapos may fingerprint pa, no, mga pangat. Tapos i-register pa nila yung number mo bago ibigay sa'yo. Yun yung procedure mga pangat. So 10 dirham lang pala to, 10 dirham lang. Samantalang doon sa, kung naparad nyo naman mga pangat yung pinuntahan natin, no, doon sa may, sa may mismong outlet nila. Kasi nga, syempre, kukunin mo yung previous number. So 58 dirhams ang kailangan mong bayaran kasi parang i-retrieve nila mga pangat. Pero hindi ko na kinuha yun, okay lang yun. Kasi gastos yun, 58 dirhams. Pang Abu Dhabi na yun mga pangat. Pamasahe na yun papuntang Abu Dhabi. Di ba, sayang. So yun, tapos tayo bumili ng SIM card, pupunta tayo sa, samahan nyo ako. Magpapashake up tayo ngayon mga pangat. Siyempre, monitoring. Kahit wala tayong naaramdaman, monitoring. Sayang kasi yung ating insurance dito mga pangat sa Dubai, no? Gamitin natin, siyempre. Binabayaran ng company natin yan. Every 6 months ako nagmo-monitor. Hindi naman every 6 months. Minsan nga, every 8 months, ginagawa ko to. Sayang kasi. Sa mga nakasubaybay o sa mga talagang nanonood ng ating mga vlog, noon-noon pa, alam niyo yan, no? Na nagmo-monitor tayo ng ating physical. Kasi ngayon mga pangat, lumulobo tayo. Tignan niyo yung pisngi ko, naglalakihan. Tapos yung tiyan ko lumulobo. Dahil siyempre mga pangat, na-stagnant tayo eh. Nagbablog tayo, tapos mag-e-edit. So naka-stagnant tayo habang nag-e-edit mga pangat. Minsan nasakit na sa likod, kakaupo. Kaya nagpapahinga-pahinga ako pag nag-e-edit ako kasi yung mata natin sumasakit na, naglululuha na. Kaka-edit mga pangat, no? Kaya tayo lumulobo. Minsan nga hindi na ako nagkakain para lang hindi ako tumaba. Kasi tinan mo, nagbahala kaya na yun. Kung ako nanonood kayo ng mga vlog ko nung mga summer time, no? Nakita nyo naman, impis yan, impis. Siyempre, pawisan, laging pagod, pagbabike, aktibo yung katawan natin. Kaya medyo pumapayat tayo. Pero which is okay naman. Lightweight, gumagang tayo. Kasi ang kailangan ko lang timbang mga pangat sa height ko ha, 60 to 62 lang. Kung maaari nga 59 eh. Pero nag-ano ko ngayon, 65 mahigit. Nagiging 66 pa. Siyempre sa prime tayo mga pangat. Ito yung pinakamalapit sa atin. Include naman dito yung ating insurance. Let's go! So mga pangat, nakuha tayo number. Ayan. 1057 na. Malapit na tayo. So yung mga pangat, nakuha na tayo ng blood pressure. 140/80. Mataas. Mataas yung 140 pero yung 80
okay lang yun. Yung mga pangat nakausap na tayo ng doktor, tapos may laboratory, blood test, sugar, triglycerides, cholesterol, at kung ano-ano pa. So hindi na hiningi itong Emirates ID natin, hindi matagal na tayo rito, no? Mga pangat, pabalik-balik tayo rito. So alam nila yung insurance natin, kaya yun, tinatawag lang nila mga pangat. So kino-confirm pag approve lahat nung so proceed tayo sa blood test, no? Yun talaga yung procedure mga pangat. So, hindi pa tayo sinisingil. Hindi ko alam kung magkano lang yung babayaran natin. Update ko kayo. Let's go! So yun mga pangat, tapos na tayo. Nakita nyo naman na injection na tayo. So 31 grams nga mga pangat yung binayaran ko ngayon sa ating laboratory. Pero kung walang insurance mga pangat, mas malaki syempre, daan-daan yun. Hindi ko na masyadong pinakita doon sa loob kanina mga pangat dahil nabablog ko na yun. Sa mga hindi pa nakakapanood, balik-balikan nyo lang yung mga video natin. Makikita nyo yung mga pangat, yung mga kung ano yung procedure sa loob. Yung mga pangat syempre, kailangan talaga ng Emirates ID pag first time mo doon. Emirates ID talagang hinahanap mga pangat. Mahal ang magpa-check up dito mga pangat. Kung wala kang insurance sa Dubai, sa UAE, hindi mo kakayanin yung gastos pagdating sa medication. Pagdating sa pagpapa-check up, consultation pa lang, like ko sinasabi, 100 grams na yan mga pangat. Kaya malaking bagay yung may insurance talaga. So yan, may pupuntahan pa tayong mga pangat. Samahan nyo lang ako maghapon. Shoutout nga pala kay JAM Serbs TV. Yan, shoutout sa'yo. Nagtatanong siya mga pangat. Yun nga pala, sa mga nagtatanong din naman, kung napanood nyo yung nagsimba tayo, nag-church tayo sa Radisson Hotel, doon yan mga pangat sa Union Station, malapit. Pagka pupunta kayo, baba kayo ng Union Station. So pag-akit nyo mga pangat sa escalator, no, mga pangat, may dalawang ano yan, exit yung Union Station. So pag nakaharap kayo sa bandang Carrefour or Algorel Mall, day to day, opposite side yun mga pangat. So pag nakaharap naman kayo sa terminal, pag lumabas kayo ng terminal, sa kabila, tanawin nyo kagad mga pangat yung Radisson Hotel. Simula siya mga pangat alas 4 ng hapon. Sunday yan, every Sunday yan. Meron din siya mga pangat sa Jijico. Alas 8 naman ng gabi sila nag-uumpisa. Every Thursday naman yon sa Jijico. So yun, sana maliwanag. Pag nagbablog ako mga pangat, ang dami kumakaway sa harapan ko. Akala nila, pag nagbablog tayo, nandun yung camera sa harapan. Hindi nila yung mukha ko yung nakikita. Gumagano'n-gano'n sila. Minsan pagka may sumisilip-silip dito, pag lumampas sa atin ng ganyan, sinisilip. Akala nila, nakikita sila sa camera. Hindi sila nakikita. So, derobation. So, napadala naman tayo sa bahay ni West Moto. Yun nga pala mga pangat, shoutout kay Julian Cabral. Yun mga pangat, tinatanong niya mga pangat, kung marami daw mga Pinoy na nagwo-work dito sa Dubai o sa UAE. So maganda yan. Trivia muna tayo mga pangat. Konting trivia. Yun. So sa buong UAE mga pangat, ang nag-migrate o nakatira dito sa UAE, 679,891 Pilipinos. Yun, napakaraming Pinoy, no, mga pangat. At sa buong population ng UAE, merong 6.1% ang mga Pilipino. At syempre mga pangat, ang nakatira naman dito sa Dubai, so karamihan naman ng mga Pilipino is nandito sa Dubai mga pangat. At kung ilan ang mga Pilipino dito sa Dubai is nasa 450,000 Pilipinos ang nasa Dubai mga pangat. So sa buong population ng Dubai, kung ilan ang mga Pilipino is nasa 21.3% mga pangat ang mga Pilipino na nandito naman sa Dubai. Yun yung population na nandito ngayon sa UAE. Nowadays, no, hindi ko alam sa mga susunod pang mga panahon kung dadami pa or magdadatingan pa yung mga kababayan natin dito sa UAE. Hello kabayan. Hello sir. Ako dyan sa'yo. Saan po? Sa vlog mo. Oh? Sa YouTube. Mas nakikita kita sa YouTube. Oh, salamat. Nakapala ako din, nag-comment nga ako lagi doon. Oh, shoutout niyo yung mga kababayan. Hello, Yan. mga kabayan ko sa Pinas. Noel, yun. Shoutout. From Binondo. Yun, Bendo Mela. Salamat sir. Okay, dito po kayo nakahanap ng trabaho? Ito. Salon po? Oo, di ba nag-vlog ka din yung restaurant dati na yun? Oh, salamat ha. Ako doon. Thank you. Salamat sa suporta. Yun, maraming salamat ha. Kilala pa sa atin si Sir Ruel. Maraming salamat sa mga kababayan na nakakilala sa atin. At syempre, masaya naman tayo. Habang nag-vlog tayo, bigla may tumatawag, di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Thank you sa mga kababayan natin sumusuporta. Patuloy na sumusuporta ng mga pangat. At na-inspire sa mga good vibes, informative na lagi natin sinasabi o lagi natin pinapakita natin doon sa buhay OFW dito sa Dubai para doon sa mga hindi pa nakakarating
kung ano man talaga ang kalagayan ng mga Pilipino dito sa UAE, especially nga dito kung nasan tayo sa Dubai. Yun mga pangat, at lakad-lakad natin. May bibili na ako dun mga pangat sa gift point. Pagod ako. Nahihingal na ako. Actually, tumawag si Jolly. Yan mga pangat, nasa bahay daw siya. Pumunta raw siya ng katayan ng manok at bumili daw siya. Ang nakakainis, hindi niya tayo sinabihan. Di sana nakasama natin siya, nag-vlog sana tayo doon. Ngayon tinatawagan niya tayo. Asan ka? Sabi ko, nag-vlog ako. So tingnan natin mamaya. Punta muna tayo dito. Actually, nalibot ko na kayo dito mga pangat. Dito banda, di ba? Nalibot ko na dyan tayo kumain mga pangat ng tinapay. Yan, dyan. Yung kumain tayo ng tinapay. Ito yung video na yan. Yung video na yan. Yan, dyan tayo kumain. Yun o. Oh. Tapos doon tayo pupunta sa kabila. Anyway mga pangat, bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Triple X Carlo. Nagtatanong siya mga pangat kung karaniwan ba o usually ba na ang passport nating mga Pilipino na mga OFW dito sa Dubai o sa UAE is natural ba na hawak ng employer yung ating mga passport. Yun ang tanong niya sa ating mga pangat. Masabi ko dyan is depende. Ang batas talaga mga pangat sa UAE, especially sa Dubai mga pangat, ang dapat hawak ng employee o ng empleyado ang mga passport, hindi hawak ng employer. Pero depende yan mga pangat sa inyo, no, sa pag-uusap, no, sa internal discussion mga pangat kung hawak ko dapat ng employer o hawak ng empleyado ang mga passport. Pero sa tanong niya mga pangat na sa company namin kung hawak ba ng employer yung passport, depende po yan mga pangat. As sa sarili ko, sa experience ko mga pangat, nasa akin ang passport ko. Sa iba kong mga kasama sa trabaho, ang passport nila is nasa employer namin, nasa HR namin actually. Kasi nga, natakot sila. Baka siyempre kapag lipat-lipat ng bahay, kagaya ng panood nyo nung nabaladiya kami, naglipat kami ng bahay, so magulo. Ma-misplace mo yung passport mo, problema, napaka-importante niyan. Dito sa UAE mga pangat, o sa ibang bansa kung nasaan ka man, napaka-importante ng passport. So ako naman mga pangat, nasa akin lang, no? Pero anytime pwede ka naman i-surrender para lang ma-secure o para lang safety mga pangat yung passport natin habang nakatago, no? So depende sa inyo mga pangat. Yun lang yung masasabi ko. Si Madam Princess nga pala nag-comment sa atin mga pangat, no? At sabi niya, eto basahin yung comment niya. Ang ganda ng sinabi niya doon sa comment niya. Ayan, basahin niyo na lang. Kayo na magbasa mga pangat kasi pag ako magbabasa, hahaba pa yung hahaba pa yung video na to, kaya kayo na lang magbasa. Yan, basahin niyo mga pangat. At saka din sa amin, isa pa mga pangat, may dagdag ko sa amin, sa company namin mga pangat is madaling kunin ang passport, walang problema pag magbabakasyon ka, whatever na kailangan mo ng passport mo, madali mo makukuha sa company namin. So, yun din ang dahilan kung bakit yung mga kasama ko o yung ibang empleyado ng Innova company, sinusurrender na lang nila kasi mas safe nga. Depende kasi sa sitwasyon mo mga pangat, kung ang employer mo is hindi basta-basta ibibigay o yung passport mo, yun ang problema mga pangat, kung pahirapan, no? Kung tinatago, kung ayaw ibigay, no? Pagka gusto mo kunin, bakit hindi lang nire-release basta-basta. Yun ang problema mga pangat. So, pagka ganon, meron naman tayong batas dyan mga pangat. Pwede kang lumapit sa kinauukulan, no? So, yun nga yung sinabi kanina kung nabasa niyo mga pangat, yung buong detalye na sinabi ni Madam Princess. Kung nabasa niyo yung mga pangat, may binanggit siya doon, no? Yung tungkol sa batas nga. Tara, let's go. So, yung mga pangat, wala doon yung para lang ako lagi naka-boreless. So, yung mga pangat, wala doon yung hinahanap ko. So, tara, uwi na tayo dahil naghahantay si Jari. Lulutuin daw namin yung nokma. Actually, paa daw ng manok eh. Tingnan natin mamaya. Aadobohin daw. Tara, gusto kong mag-chai muna pero huwag na lang. Pero gusto ko talaga mag-chai mga pangat. Alam niyo, pinagbawalan ako ng doktor kanina mag-chai. Pero lagi akong napapa-chai. Masarap kasi. Parang namimiss mo. Sarap, no? Tama ng manok Malusog na malusog ang manok. Hello. Anyway, tigilan muna natin kasi acidic ako mga pangat. Sabi ka ng doktor sa akin kanina. Soft drinks. Hindi naman ako nag-soft drinks. Coffee, mga juice. Yeah, black tea nga. Bawal tayo. Yung karak chai, balak tea yan eh. Tara, uwi na tayo. Ang dami ko sinasabi. Sabi ko siya. Tawag kayo ng tawag Ang meron? Wala, manonood na. Buti mo ko sinama. Ha? Susunod, sasama kita doon. Patay tayo. Wala lang susunod. Papasok na tayo eh. Nag-morning ako, sama kita doon. Morning. Pag morning duty.
Oh, sige, sige. Natulog mo. Sabay natin yan. Ito mga pangat, oh. Oh, yung pinagmamalaki ng itlog, oh. Sablay, boy! Bakit ka naman, boy? Sablay yung ginawa mo, boy! Ano naman, boy? May palat pa yan, ah. Oh, ano ginawa mo ito? Ha? Ano ginawa mo? Dapat nga lang yan, babasahin lang yan ng mainit. Ayun, dapat ganun. Kaya ate, walang mangyari. Eh, kaso wala eh. Ba't kinulo? Patay titigas na yan dyan. Hindi ah, relax ka. Oh, sige, ikaw bahala dyan, ha. Ang dami nito. Magkano to lahat? Magkano to lahat? 30 lang lahat yan. Ha? 25. Ilang kilo? Walang kilo-kilo, parang nilalagay lang nila sa plastic-plastic. Ah, pakpak at saka paa. Oo. Lahat to 35. Pati itong atay. Oo. Ito, ang sarap ng itlog yan, oh. Wala si Bino. Samo dapat. Kaso lang, gabi pa yun. Eh, darating na yun, sakto yun. Saan? Sakto yun, dating nga. Message natin, message natin. Tawagan mo. Oo, yan. Matigas siya, sabi ko sa'yo. Sabi niya, matigas na. sablay yung ginawa mo. So yung mga pangat kahapon, kumanta si Samo sa night market na naman mga pangat. Wala siyang kasama. Ngayon, napadaan tong mga to. Sila Jolly, sila Warm, si Yanika. Yan, silang apat. Gaya naman sila ng Basuka, yung bagong bukas na restaurant dito sa Dubai. Hindi pa napupuntahan yan eh. Saan? Sa Algurer, banda raw sa Algurer. Sinasama nila ako kahapon, hindi ako sumama mga pangat dahil nga, nag-aaros kaldo ako kahapon. Tapos, lumabas ako, nag-chay nga ako dun sa Strawberry Corner. Andun nakita ko si Samu kasi naglakad-lakad din ako. Narinig ko siya pero hindi ko na pinuntahan, nasilip ko lang siya ng ganyan. Kasi nagsiselos ako mga pangat, bakit di siya nagaya? Di ba? Hindi tayo tinawagan, nakakanta ko dun siya. Sabi niya sa akin, parang bibili lang siya ng gulay dun sa gilid. Papakita ko sa inyo yung gulay doon, 5 grams lang mga pangat. Doon parang inaya siyang kumanta, yung ganun. Kasi hindi na siya nakatanggal kasi nga, parang nakilala na siya doon ng mga pangat. So yun, eto pakita ko sa inyo yung clips mga pangat. Ito mga pangat ang kinalabasan, tinan mo sa ginawa niya. Ano nang ginawa mo? Wala, boy. Naging skeleton na. Natanggal na yung balat, boy. Nangyari. Sumama na mga pangat, di ba? Pero boy pa. Boy. Skinless. Ano? Skinless. Skinless at saka meatless. Lilinisin na natin ito. Lagyan natin sa para makita nilang buong buo. Doon sa lamesa, baka matos ito. Hindi yan. You know? Oy! Atay. Equivalent to? Siguradong... Ay, blood, abutin mo. Kasi mga pangat puro laman loob to. Atay, itlog. Wait, Kuya Babs, nakain ka ba ng itlog ng manok sa loob ng manok? Full details. Ano sabi? Sabi Sa itlog ng manok sa loob ng manok. Kasi pag sinabi mong itlog, normal itlog, yung puti lang saka... May shell na. Tama naman, mata. Sabi ko na sa'yo. Full details. Full details. Tapos meron pa siyang bato. Balon-balunan, tsaka atay. Kasi yung buong laman. Ay, bibiyakin pa pala to. Bibiyakin yung itlog. Hindi, ito. Yung balon-balunan. Oo. Bibiyakin pa. Kasi lilinisin pa eh. So yung mga pangat, mag-aasikaso pa kami. May gagawin pa kami. Kumbaga marami pa, matrabaho pa itong mga pangat. Kaya papakita namin sa'yo pagluto na to. Kakainin namin sabay-sabay. Luto muna tayo. So yung mga pangat, tapos na ako. Kita nyo, nahiwalay ko ng itlog at tapos yung isa, andyan pa. Natawag na skinless. Mga pangat, ang daming taba kanina. Pakita ko sa inyo ha. Ipakita mo yan, Yan, Tayo dapat. Tinanggal ko na ha. Tapos mga pangat, yung habang nilinis ko pala yung balon-balunan kanina, hindi maamoy. Malangsa siya pero hindi siya yung amoy tae ng manok. Yung amoy ipot, hindi ganun. Siya naman mga pangat, yatatad niya na yung bawang. Yung mga pangat, luto ng mga pangat di ba? May balat-balat pa skeleton na to Parang nawala yung mga atay, boy. Parang nawala yung mga atay. Nadurog. Hindi, Nasa loob. Nasa loob ba? Surprise yun. Surprise. Sa mga paangat, surprise kayo mamaya. Tikman natin mga pangat. Ito mga pat yung egg yung punong-puno ng pagmamahal. Thank you, Lord. Yes. Atay. Ganun lang. Sarap kumain. Ano ba ang lulutuin mo yan? Wings. Maalat ko yan. Hindi. Ano ba? Ano Cheese sauce. Meron tayong ganito. Meron mag-fried tayo ng Prito! chicken wings. Yes, and we will dip it in the cheese. Anong hinalo mo? Cheese. Eden. Cream. Tsaka pagmamahal.
Basta luto niya, chicken wings with sauce. Tapos titikman natin at buhusgan natin. Kasi na-inspire kami sa sa bazooka. Kaso mahal yung cheese sauce. Eh di ako na lang gagawa, be. Ay, ganoon. Meron doon kahapon ganyan. Pero di kami bumili, hindi naman kami ng pera na may cheese eh. Mahal ba doon, mahal? Oo, be, mahal. Pang rich kid. Mag- Pag ito, be, pang poor kid lang doon. Mga ilang minuto? After 25 years. Patay tayo. Yun ang mga paangat ang manok na wings. Dati po kasi kaming nagtatrabaho sa KFC. Ganun ba yun? Sa kanto. Kaya pala ang taba mo. Grabe ka naman! Kaya pala ang lusog mo pala, hindi pala ano. Yung mga paangat, tikman natin tong hindi mo tinanggal yung balat. Hindi. Bawal pala. Pwede namang yung bawal, basta isang beses lang. Huwag na ulitin. Anong klaseng bawal yun? Pagkain. Boss, sarap ah. Pwede. Ayun. Inaantok na pero ayaw pang ano. Uy, tulog ka na! Kaya ba today? Inaantok na. Ayaw pang tumulog. Tapos nalagyan niya pa ito ng sauce. Oo. Mamaya. So yung mga pangat, luto na ang kanilang niluluto. Now, with flavor. Oh, rupit mga pangat. Mamaya makikita natin yung mga pangat pag nakahain na doon mga pangat. Siyempre, bakit pula tapos puti? Hindi, sa plain lang yan kasi hindi natin siya lalagyan lahat ng flavor. Kasi nakakasawa pag isang flavor lang, diba? Kapag tumitikim ka ng isa lang, dapat dalawa yung tikman mo. Huh? Ano ba kasi sinasagot yan? Ini-entertain, paksiw-paksiw lang naman ang alam ng lutuin. Ganun. Paksiw pala ha. Bukas. Pag ako nagluto, Hoy, pagka masyado, nag-aadobo naman yan sa Kuya Yo, Robert. yo, Saka diba? nagtitinola. di ba? Kala mo ha. Kaya lasa ang paksiw. Akala ko okay na. Kala ko kampay ko na hanggang ngayon kalawan pa rin pala. Let's go! Let's go! Lalabas ka pa ba? Mag-restaurant ka pa ba? Pwede naman sa bahay gawin, di ba? Ito no. Kasi hindi ka na sumama. Galing kami kahapon ng restaurant. Hindi naman Pilipino food yun, Arabic. Bless this food na mas marami pa po kayong may share sa bawat isa dito. And So yung mga pangat, maraming salamat sa panonood at ang ganda ng tablo na ito. Hindi ako makapagawa kasi ingay nila. meron din. Yan mga pangat, kain muna kami. Kasi si Robert sa trabaho, Ha? kailangan celebrate na. Di ba? Matagal pa. Sa linggo pa. So yung mga pangat, maraming salamat sa panonood at dito lang natapos itong video na ito. Siyempre, keep us lang, good guys. And see you in the next one. Let's go! Nagalit. Naku, ay, ang bibi. Gutom na ang bibi.